kanina pa nung nasa bangko siya, gusto niya pa kunin lahat ng pera ko daw. Lahat. Lahat ng pera ko gusto niya kunin. Malakas ang loob niya dahil nakapangalan sa kanya. Tapos ngayon, 2.5 million. Tapos nag-withdraw pa ng 500,000. Napakagaling. Kayo mga kapitbahay dyan ng ate ko, alam nyo na. May kulang pa ba? Pinagtatanggol nyo pa yan? Magtanong pa kayo. Ngayon, nagkuha siya ng 2.5 million. Tapos hawak niya pa yung 500,000 ha? Bukod pa yan. Ha? Sabi ko sa inyo, hindi ako si Mama Mary. Hindi ako yung mayaman ng mga ano dyan. Lahat yan pinaghirapan ko. Every things na meron ako. Lahat yan galing sa pinaghirapan ko. Hindi ko yan pinulot. Hindi ako nanalo sa loto. Dahil kung nanalo ko sa loto, baka lahat kayo pag-aralin ko pa ng libre. Pinaghirapan ko yan. Ano daw? Let the bank knows of froze ang account nga at pa-investigate para lahat ng asset niya. I don't know. Hindi ko alam kung ayaw niya nga pakita ibang account niya eh. Nasa gusto ko, iparating niya sa kanya yung mga chismosa dyan na pinagtatanggol daw siya, na kesyo ako daw yung maldita, ako daw yung mapagmataas, ako yung mayabang. Gano'n naman talaga eh. Ikaw na tumulong, ikaw pa masama. Sa totoo lang. Ang dami mo nang itulong sa lahat, sa dinami-dami nang naitulong mo. Masigawan mo lang dahil sa isang pagkakamali na pagnanakaw, masama ka na. Ha? Kasi pinagbintangan ko yung ate ko na magnanakaw. Hindi yung bintang, totoo eh, kita sa CCTV, naninakawan niya ako ng ano eh, ng stocks eh. Doon nagsimula eh. Lahat. Di siya umaamin. Walang magnanakaw na aamin ng kasalanan niya. Tandaan niya yan. Tapos gaganituhin niya pa ako. Birthday ko. Mga chaps, ang ganda ng regalo sa akin ng kapatid ko, di ba? Birthday ko kaya. Malapit na. Lang araw na lang. Ni minsan na, hindi ako naghanda. Hindi ako nagkaroon ng birthday party na sila naghanda eh. Magbe-birthday ako, magpapadala pa ako pera. Para handaan naman ako. Ganun ako mga chaps. Every time na magbe-birthday ako, magpapadala pa ako ng pera para lang handaan nyo ako. Never ako naka-experience na nag-birthday ako na hinandaan ako ng kusa. Never. Ultimo birthday ko, ako naghahanda. Nakakapagod, di ba? Nakakapagod na yung ganun. Ikaw lang lagi nagpupursige. Oh, paano pag nagkasakit ka? Ikaw breadwinner. Paano kapag nagkasakit ka, di pilay kayong lahat? Kasi ako lang inaasahan nyo, di ba? Gusto ko ma-realize ng kapatid ko. Parating sa kanya tong video ko na live. Ang kapal na mukha mo. Hindi pa inisip na kakapanganak ko lang. Naging postpartum pa ako. Tapos gaganto niyo ako. Na ang inisip po na nga lang dito, magtinda ng kape, mag-vlog, nanay ka pa, dito housewife ka pa, iba dito sa Amerika mga chaps, hindi to katulad ng Pilipinas na marami kang katulong. Tapos ganyan pa yung binibigay nyo sa aking konsumisyon, lagi nyo ko ini-stress. Hindi niya pa inisip, ipatulpo mo, gusto ko talaga siya ipatulpo, konting-konti na lang. Kaya lang iniisip ko mga chaps yung magulang ko eh. Yung magulang ko ang masasaktan. Hindi niya inisip yun. Yung ate ko parang may sumusulsul sa utak niya. Para maging ganyan. Hindi naman siya ganyan eh. Hindi yan ganyan dati. Mga chaps, hindi ganyan yung kapatid ko dati. Ewan ko ba bakit ganyan. Sabi nga nila, nagbabago ang tao sa pera. Kahit ka mag-anak mo pa yan. Pag nakakita ng malaking pera yan, magbabago ang tao.
So, sino nagsasabi dyan na 5,000 lang daw sinasahod ng ate ko? Tanong mo sa kanya. Ang laki-laki na sinasahod niya buwan-buwan. Anong trabaho ng ate ko? Pupunta lang ng bangko. Pagkapunta ng bangko, uwi na yan. Magbabayad sa mga kung ano-anong pinababayaran ko, yun lang. Then after ng anong trabaho, ng ganun ginagawa niya, phone na lang. Ikaw ba naman, hindi ka matutuwa sa ganyan trabaho? Wala kang amo na nagbabantay sa'yo. Petiks-petiks ka lang. Tapos sasabihin mo, 5,000 lang sinasahod mo. Sabihin mo sa kanila kung magkano sinasahod mo. Di ba 35,000 sinasahod mo? At trabaho mo lang once, twice, thrice a week. Minsan, chat-chat pa. Ha? Pati nga yung pagtulong sa magulang natin, pupunta ka sa Cavite, tutulungan mo magulang natin. Naka-count yun sa sahod mo eh. Hindi ganun. Hindi ganun kayo mga chaps. Kung meron kayong mga magkakapatid kung meron kayong kapatid, huwag niyong bibilangin yung tulong ninyo sa mga kapatid ninyo. Halimbawa, may sakit yung magulang nyo, o bibilan nyo ng gamot yung magulang nyo, o kaya naman babantayan mo yung anak ng kapatid mo. Huwag niyong bibilangin yun as trabaho. Hindi yun kasama. Kusang loob nyo dapat ginagawa yun, tulungan. Hindi. Yung kapatid ko, may ano yan, bawat galaw niya may pera eh. Bawat galaw niya may sahod. Papabuse lang sa social media to. Huy, ulul, gago. Nakalive ako, gaga, walang bayad to. Kung kinontent ko to, na hindi live, baka sakali pa. Gaga, hindi ako ganyan. Tatago ka pa sa ibang account, Elborha. Ulul. Papabuse lang sa social media, gaga. Kung ako addict sa view, dito nag-iso-iso ng walang kakwenta-kwenta. Huwag mo ko itulad sa ibang mga vloggers dito na kung ano-ano sinasabi, magka-content lang, na kahit pahiyain na nila yung pamilya nila araw-araw, magka-content lang para sa views, gago, hindi ako ganun.